nananalig at sumusuporta sa pangalawang pangulo, halal na pangalawang pangulo ng bansa. So, ang paunawa pong natanggap namin ay tuloy na ito, naitakda na po ito sa January, saan ba yun? Teka ha, gusto kong makasiguro lang. Let me check. Para nang sa ganun hindi tayo maano sa petsa. January 13. Anong araw ba yan? Tingnan nyo sa mga kalendaryo ninyo, no? January 13. At para ma-accommodate ang lahat, at malapit-lapit na sa Malacanang yan, ay sa Luneta gaganapin ito, no? Para ma-accommodate. Kaya yung mga nais lumahok dito, at ayaw ng impeachment, gusto ay pagkakaisa, gusto ay makapaghayag, no, ng pakikiisa, January 13, no, ilagay na po ninyo sa kalendaryo nyo yan. Yan ang petsa na itinakda nila, no. So, I'm sure marami pang activity dahil ano pa lang ngayon. Today is the 23rd, no. I tend to agree with Attorney Bondok. Ang isa pang nilagay niyang pangalan ay itong si Joseph Paduano. Kuwan po ito, number 1 nominee ng Abang Lingkod Party List. Pero, nakatatlong term na rin po ito. At ang balita ko ay tumatakbo itong congressman sa isa sa mga distrito sa Negros Occidental, no? Muna mga kabyanan tada nga palamati sinin aton pagwaragwag tiabi nagapaalinton kami sa inyo da nga ini si Joseph Paduano sang NPA pa sini ang pangalan niya Kaparali Luwalhati. Karapali. Kasama po ito, naging commander ito ng Alex Bungkayo Brigade, yung Sparrow Unit, yung mga nagpapatay ng mga pulis, no? At sundalo, 53 yata yan, kung di ako nagkakamali. Ang napatay ng NPA Sparrow na naging pinuno dyan si Joseph Paduano alias Kaparali Luwalhati. Yun, di ba? Paduano! Okay. Paduano! Tumatakbo pala na, ha? Ano ka pala, tumatakbo ka sa Negros, congressman. Okay. Ang isa pa na dapat nating tandaan at huwag nating kalilimutan, itong sumikat na si Benny Abante, no? Yung sinungaling at kalahating mambobola, no? Yung sabi niya, hindi, ako kay Duterte, yung pala, saka lang lumipat nung naging presidente na, no? Bastos din ito si Benny Abante. Manila 6th District, ha? Benny Abante! Isa ka palang sinungaling tsaka bastos. Ang pinakamalaking balita sa nakalipas na magdamag ay ito pong pagtatakda ng matagal na natin itong inaabatan, ano? Dahil kayo din ay nagtatanong, kailan ba talaga yung pangkalahatang rally, no? Mass action ng mga, lalo na yung mga kontra sa impeachment. Unang-una, ngayong araw na ito, ay meron daw pong misa, no? Misa, rally, dyan sa EDSA Shrine. Yan po ay nirerespeto natin dahil karapatan ng bawat Pilipino na maghayag ng kani-kanilang mga saloobin. Ito po ay inorganize, ang sinasabi nila, ito po ay isang rally condemnation, no? Pagkatapos daw ng misa, para sa magpahayag, no, ng kalungkutan, ng galit, ng inis sa pambabalahura sa panukalang gastusin ng bansa para sa taong papasok, no? So yung pong mga magwewelga na yan sa EDSA, magbibisa pa, tutol sila dyan sa panukalang batas na ipinasa ng bicameral patungkol dito sa national budget ng 2025, magwewelga sila dahil sa pagmabalahura, katulad ng sinabi ni Manong Jason, at pagbawalang hiya sa ating gobyerno. At the same time, sila din yung mga signatories na gustong pabagsakin
si Madam Inday Sara Duterte, para yatang gusto nilang paupuin si Leni Robredo. Unconstitutional po yan. Gusto mong magsalita laban sa administrasyon at gusto mo rin pabagsakin si VP Sara Duterte na isang oposisyon, sino gusto niyong paupuin? Di po ba? Napaghahalata kayo, hoy. Mga bayaran. Ay, bayaran. Sorry. 2025. Yan po ang main objective ng mga organizers. But at the same time, yung pong tinitingnan natin, yung mga organizers na yan, ay siya rin pong mga pumirma, no? Kasama doon sa nagpetition para sipain, tanggalin, impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Baka sabi ng iba, baka ginagamit lang yung issue nitong sila Father Sarabia, sila kung sino-sino pa yung mga pari at madre, kasi sila yung mga signatory dyan sa impeachment laban kay VP Sara. Pero yung kanilang sinasabi sa kanilang patalastas, paunawa, ang misa na ito at ang rally, pagkatapos siguro ng misa, ay upang labanan itong pambabasto sa ating national budget at talagang grabe naman talaga ang ginawa sa budget. So nasa sa inyo, no, kung kayo po ay lalahok diyan, kasi may nagsasabi na parang ginawang front lang kasi para makaganyak ng tao, so that pagkatapos niyan isisingit na yung impeachment, no? Hindi ko alam kung ano talaga ang saloobin nitong mga taong ito. Pero ang alam ko lang, kasama po sa mga organizers, yun ngang mga petitioners na ma-impeach si Vice President Sara. So ito pong mga tao na to, hindi na po nila alam ang gagawin nila. Hindi sila masaya sa ginagawa ng gobyerno ng administrasyong bangag at ni Senator Baluslos. At the same time, gusto nilang pabagsakin at i-impeach si Madam Inday Sara Duterte. So ibig sabihin, ayaw nila kay Bangag, ayaw din nila kay Sara Duterte. Sinong gusto nila? Baka si Franz Castro. Duterte. Pero ang inaantay ng lahat na sagot, no, para doon sa tanong, kailan ba talaga magsasanib ang lahat ng mga ayaw, no, sa impeachment, kasama na ang presidente. Kasi sabi ni Presidente Bongbong Marcos, ayaw niya ng impeachment dahil ito yung makakagulo, magbubunga ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Kung kaya tumugon po rito ang iba't ibang sektor sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ng Evangelical Churches of the Philippines, ng Kingdom of Jesus Christ, at iba pang mga grupo, no, na nananalig at sumusuporta sa pangalawang pangulo, halal na pangalawang pangulo ng bansa. So, ang paunawa pong natanggap namin ay tuloy na ito, naitakda na po ito sa January, saan ba yun? Teka gusto kong makasiguro lang. Let me check. Para nang sa ganun Bigay mo na! hindi tayo maano sa Manong! petsa. January 13. Yun! Anong araw ba yan? Tingnan nyo sa mga kalendaryo ninyo, no? January January 13. At para ma-accommodate ang lahat, at malapit-lapit na sa Malacanang yan, ay grupo, no, na nananalig at sumusuporta sa pangalawang pangulo, halal na pangalawang pangulo ng bansa. So, ang paunawa pong natanggap namin ay tuloy na ito, naitakda na po ito sa January, saan ba yun? Teka gusto kong makasiguro lang. Let me check. Para nang sa ganun hindi tayo maano sa petsa. January 13. Anong araw ba yan? Tingnan nyo sa mga kalendaryo ninyo, no? January 13. At para ma-accommodate ang lahat, at malapit-lapit na sa Malacanang yan, ay
sa Luneta gaganapin ito, no? Para ma-accommodate. Kaya yung mga nais lumahok dito at ayaw ng impeachment, gusto ay pagkakaisa, gusto ay makapaghayag, no? Ng pakikiisa, January 13, no? Ilagay na po ninyo sa kalendaryo nyo yan. Yan ang petsa na itinakda nila, no? So, I'm sure marami pang activity dahil ano pa lang ngayon. Today is the 23rd, no? Ikadalawamput-tatlo sa buwan ng Disyembre, 2 araw bago ang Pasko, ano? Ngayon, ito yung mabuti nabanggit yung Pasko. Ako'y kuminsan iniisip ko parang ang ibang tao, hindi ko naman nila lahat. Ayun po, January 13 po ang petsa po. O, di ba? January 13 sa Luneta Grandstand. Alright? O, tuloy po natin ang mga komentaryo at mga obserbasyon ni Manong Jason sa. Lilingkod bayan ng PAGCOR, no? Noong 6 na taong naglingkod si Pangulong Duterte, si Attorney Jimmy Bondoc, naging abogado na po siya at siya po'y pumasa sa bar noon pa. At isa po sa mga masasabi nating brilliant mind, no? Batang-bata, binata, at ngayon ay, ang balita ko, tumatakbo siyang senador, ano? Sa ilalim ng grupo nila, anong pangalan ito? Nila Senator Bongo at sina Senator Bato de la Rosa. Pero hindi po yan ang dalawang bagay kung bakit ko siya binanggit ang pangalan. Number one, gusto ko siyang i-congratulate sapagkat nakarating ang balita sa akin na siya po ay papasok na sa tahimik ngunit magulong buhay. Ibig sabihin, sa Tagalog, ang sabi po ng mga purista, siya po ay nakatakdang magmahabang dulang. Ha? Ibig sabihin, magpapakasal na siya sa kanyang iniirog, sinisinta, Congratulations. iniibig. Hindi ko pa alam kung anong pangalan ng maswerteng babae na makakaisang dibdib ni Attorney Jimmy Bondoc sa January 25. Okay? So, yan ang una, no? Congratulations sa iyong balaking lumagay sa tahimik, sabi nga ng mga Tagalog, no? Pag-aasawa. Swerte nung abogada rin, balita ko, yung kanyang mapapangasawa, no? Ngayon, ang pangalawang bagay kung bakit ko siya binanggit ngayong umaga, sapagkat nagpapaalala po si Attorney Bondoc, sabi niya, tandaan ang mga pangalan at pagmumukha ng mga pumapatay sa ating bayan. Ibig sabihin, bumabalahura siguro. Marami ho kasing pwedeng ipakahulugan ang kamatayan, no? Kamatayan ng kalayaan. So, ibig sabihin po, itong live ni Manong Jason sa, ito po ay base sa pronouncement o babala ni Attorney Jimmy Bondoc sa mga taong bumabalahura sa ating bayan. Magandang usapin po ito. Pakinggan po natin. Kamatayan ng maayos na pamamahala. Ang tinutukoy po ni Mr. Bondoc ay itong mga leaders ng Quadcom, na kung tutusin, ako nga, hindi, ang tingin ko sa Quadcom, hindi po Quadcom kung ano man yung tawag nila. Ito isang kangaroo court, no? Gaya ni Attorney Bondoc, ito po'y unti-unting kumikitil sa lahat ng bagay, no? Yung kalaya. Bakit niya tinasasabi yan? Unang-una, pagka inimbita ka dyan, para resource person, dapat ay binibigay mo yung expertise mo, yung mga knowledge mo, pero hindi po ganun talaga ang kanilang pakay. Ang kanilang pakay, pupuntahin ka dyan, pagkatapos pagagalitan ka, sisigawan ka, pagkatapos ipabibilanggo ka. No? Kaya sabi ni Mr. Bondoc, tandaan po niyo yung mga pangalan nila, no? Lalong-lalo na yung mga tumatakbo para sa 2025, no? Ito ho kasing mga taong ito, sabi niya, ang pumapatay sa bayan natin. Sino-sino ba itong mga ito? Ace Barbers, Yun. chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Pero ang balita ko si Ace, tapos na yung 9 years niya, no? Yung 3 terms maximum.
At ang pinapatakbo niya ay yung kanyang asawang hindi marunong magbisaya o waya-waya, no? Jaon-jaon, hindi marunong ng gano'n. Kasi Batang Maynila, no? Batang Metro Manila. Pero dahil sa napangasawa ni Ace Barber, siya ngayon ang pinapatakbo. Yun nga, siste. Yung mga politiko, pagtapos na sila, either yung asawa, yung anak, yung kabit, no? O yung girlfriend, yun ang mga pinapatakbo nila. Ang pangalawa, ito si Dong Gonzales, Deputy Speaker, no? Teka lang po, kaya muna tayo, kay Barbers muna tayo. So si Barbers, yung asawa niya pinapatakbo dahil tapos na ngayon term. Magaling, Barbers? Magaling. So ibig sabihin, halimbawa, ang saklap ang saklap po, qualified ba yung asawa mo, by the way? Hindi ko naman minamalit yung asawa mo. Ikaw okay lang. Tumakbo ka, hindi ka naman mananalo sigurado, no, Barbers? Balita ko nga, Barbers, yun nga, umaalma ka daw sa mga vloggers. Hindi pala balita, alam ko na yun. Yung mga vloggers daw, sinisindak-sindak mo, ganun. Alright, tuloy-tuloy mo lang yung Barbers, tuloy-tuloy mo lang. Ang bola ay bilog. Umiikot ang mundo, Barbers. Hindi ka namin kakalimutan. Hindi ka tulad ng pag may nililibing. Hindi ka namin kakalimutan. Mula sa 3rd District of Pampanga. Pero tapos na rin ito, gaya ni Barbers, magtatapos na rin yung kanyang panunungkulan bilang kinatawan ng 3 distrito ng Pampanga at kanya pong pinapatakbo ay yung anak niyang babae. No? Anak niya. Si Dong Gonzales. Si Dong Gonzales tapos na din daw yung kanyang term. Ngayon yung anak niya yung pinapatakbo. Ayos kasi yung anak ni Teddy Tumang, yung mayor na nasibak, tumatakbo ng congresswoman din. So magsasagupa dyan, Tumang tsaka Gonzales. Malupit no? Doon sa mga hindi nakakabatid, isa po ito sa pinakamalaking kontraktor ni Speaker Tambaluslos, Speaker Romualdez. Kung meron siyang saldiko, na pinakamalaki sa lahat ng malaki, ito, kasunod na pinakamalaki, itong construction company ng pamilya ni Congressman Dong Gonzales ng Pampanga. Ayan, para tatandaan daw natin, sabi ni Mr. Bondok, itong mga pangalang ito. At I tend to agree with Attorney Bondok. Ang isa pang nilagay niyang pangalan ay itong si Joseph Paduano. Kwan po ito, number 1 nominee ng Abang Lingkod Party List. Pero, nakatatlong term na rin po ito. At ang balita ko ay tumatakbo itong congressman sa isa sa mga distrito sa Negros Occidental, no? Ang namumuno dyan sa Quadcom o Kangaroo Court ng Kongreso ay si Dan Fernandez. Tapos na rin po ito, patapos na rin yung kanyang pagiging congressman for 9 years at tatakbo, si Boy Ungol. tumatakbo ito, nag-file ng certificate ito na bilang kandidato gobernador dyan sa Laguna. Siyempre, shout out sa mga taga-Antipolo dahil kasama sa pinatatandaan ni Mr. Bondok si Congressman Romeo Acop ng infamous Kuratong Baleleng. Ayan. No. Ito yung sabi niya si Duterte daw binudol tayo. Alam mo, hindi ko maintindihan anong pa pumasok sa kukote nito. General pa naman sana ito. Dapat kagalang-galang, mukhang iba nang napasok sa kukote niya. Anyway, kayong mga taga-Antipolo nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo ibalik, di balik ninyo. Pero kung sa tingin ninyo nasisira kayo bilang mga mamayan,
Dahil dito kay Romy Apo, alam nyo na kung anong gagawin nyo.